Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 13, 2026. Bigyan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ng komento itong pronouncement kamakailan ni General Browner, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ang sabi po niya, kung matatanggal daw po si Bongbong Marcos as President, extra-constitutionally, meaning kung sa pamamagitan ng people power or CODITA, ang makikinabang daw po ay ang China. At sigurado na babagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas. In other words, sinasabi po ni General Browner na hindi dapat tanggalin o matanggal si PBBM except by way of an election comes 2028. Well, ano po ang komento natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Una, palagi pong sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ang nabanggit na institution ay apolitical, meaning hindi po sila pwedeng makisawsaw sa politika sapagkat ang kanilang tungkulin ay pangalagaan ang sambayan ng Pilipino at ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang panganib, especially coming from outside of the country. Yan po palagi ang sinasabi ng Armed Forces. Kaya nga po sa kabila ng panawagan ng sambayan ng Pilipino na mag-withdraw ng support ang Armed Forces sa kanilang Commander-in-Chief in the person of PBBM, hindi po gumagalaw ang military. Dahil nga sabi nila, hindi sila pwedeng makisawsaw sa politika. Ngunit itong binanggit po, itong pronouncement ni General Browner kamakailan ay definitely masasabi po natin that this is political and character. Bakit po? Sapagkat directly he is promoting PBBM. Parang sinasabi niya sa sambayan ng Pilipino na huwag niyong tanggalin si PBBM. Hintayin niyo ang 2028 election. Hintayin niyo na magkaroon ng panibagong Pangulo sa pamamagitan ng presidential election. Yan po ang implication ng sinabi ni General Romeo Browner. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong po dito, tama po ba ito sa bahagi ni General Browner? Well, as a citizen, maybe on his part, he was expressing his opinion. But with his personality being the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, maling-mali po na pagpahayag ng ganong uri ng pronouncement si General Browner. Sapagkat unang-una, alam po nila
alam niya at alam ng military na talagang itong detailed calls for the participation of the armed forces in order to solve the problem. But of course, the military, under the guise of being a political, the same being accordingly their mandate under the Constitution, and that is not to meddle with politics, eh, yung pronouncement ni General Browner ay talagang mali sapagkat pinakikita niya na siya ay kumakampi kay PBBM at ang epekto ng kanyang sinabi ay panawagan sa sambayan ng Pilipino na wag nang tanggalin si PBBM as president during his term. Hintayin na lang ang 2028. That is the meaning of what General Browner said. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot po ito sapagkat ang perception ng sambayan ng Pilipino kaya po hindi gumagalaw ang military. Hindi sila nagwi-withdraw ng kanilang suporta sa kasalukuyang Commander-in-Chief sapagkat they are motivated not by their love of country, rather because they are being bribed by the administration. Right or wrong, that is the perception of the Filipino people. Alam po naman natin na lumabas din sa mga balita na even the armed forces of the Philippines ay mayroong o nagkaroon ng allocation under the 2025 national budget in the sum of 15 billion in terms of ghost project. So, kung totoo man yan, na sa ating palagay ay may katotohanan because yun naman talaga ang, kumbaga, ang prevailing trend ng Marcos administration. Pinaghati-hati nila ang national budget by way of infrastructure projects at very eminent ka dito itong flood control projects at sa armed forces naman yung modernization. So, ang perception ng sambayan ng Pilipino kaya nananatiling loyal ang armed forces of the Philippines ay sapagkat sila ay nabayaran. At ngayon nga, with the pronouncement of General Browner, ay talagang hayag-hayagan na sinasabi niya, hindi lang sila magwi-withdraw ng kanilang support sa kanilang Commander-in-Chief at hinihikayat pa rin niya ang sambayan ng Pilipino na huwag nagpatalsikin sa kanyang pwesto o sa kanyang posisyon ang kasalukuyang Pangulo. Yan po ang kahulugan ng sinabi ni General
Browner. Pero ang tanong dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paano nasabi ni General Browner na kung matatanggal sa posisyon ang kasalukuyang Pangulo, China ang makikinabang? Ano ang basihan ni General Browner para sabihin niya? Ang ibig niyang sabihin, o paano makikinabang ang China? Dahil ang sasabihin niya, sasalakayin tayo ng China, magkakagira. Well, with all honesty, assuming na magkaroon ng gera between China and the Philippines over the issue of West Philippine Sea, sa atin pong perception o sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, higit na malalagay sa panganib ang Pilipinas kung hindi matatanggal si BBM. Bakit? Sapagkat in the first place, the presence of BBM as the President of the Republic of the Philippines and at the same time the Commander-in-Chief of the Armed Forces, mas malaki ang risk na ma-involve tayo, masangkot tayo sa digmaan, sapagkat hindi alam ni BBM kung paano i-handle ang sitwasyon over the West Philippine Sea. BBM, as proven by what are happening, prove being inote or being shows ignorant or shows ignorance in handling the West Philippine Sea, which might provoke war with China. Whereas, kung ang ating Pangulo, halimbawa si BP Sara, we believe that BP Sara is more capable of handling the West Philippine Sea issue with China or with any country in Asia. Mas matututukan o rather mas may kasiguraduhan na hindi magkakaroon ng digmaan with China over the West Philippine Sea issue with BP Sara as President. Bakit? Sapagkat una po, mas may capability si BP Sara na i-handle ang sitwasyon na ito. Samantalang si Bongbong Marcos, sa ating obserbasyon, ay mukhang pabara-bara yung kanyang pag-handle sa sitwasyon. Ilang beses na nagkakaroon ng mataas na degree of provocation. At hanggang ngayon, lalong umiinit ang sitwasyon
sa West Philippine Sea. Kaya mas malaki ang probability na magkaroon ng digmaan with China over the West Philippine Sea issue with PBBM as president. Another thing, kung assuming na magkaroon ng digmaan, mas lalong hindi kayang i-handle ni PBBM ang sitwasyon once the Philippines is in war with China or with any country. Una, dahil marahil sa kanyang pagiging pangag, nakita naman natin for about 4 years ng kanyang pamumuno, wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa at mukhang wala pa rin magagawa for the 2 years left of his term. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tayo po ang tatanungin, mas maganda po na palitan na agad o matanggal agad si PBBM. Nang sa gayon, mas handle ng tama ang issue sa West Philippine Sea with BP Sara as President of the Republic. Kaya yung sinasabi po ni General Brown na China ang makikinabang kung matatanggal si PBBM as President, yan po ay talagang makikinabang ang China to the prejudice of the Filipino people sapagkat talagang or rather kapag hindi natanggal mas lalong makikinabang ang China sapagkat at the end baka nga magkagera at even assuming na hindi magkakaroon ng gera during this peace time, the Philippines is masyadong nabubuli ng China. Hindi makapangisda ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kasi nga, hinaharas ng mga Chinese Coast Guard or even Chinese naval ship. Pero wala rin magawa ang ating armed forces sapagkat the president in the person of PBBM is very weak. Noong panahon ni PRRD, alam po naman natin, nariyan na ang issue ng West Philippine Sea. But at the time of PRRD, nakakapangisda yung ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. At hindi nagkaroon ng harassment by the Chinese Coast Guard or Chinese naval warship ang ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Hindi po nakaranas ng pambubuli. Bakit? Sapagkat takot ang China kay PRRD or maybe because PRRD was friendly with them. So hindi po naranasan ng ating mga kababayan yung mga harassment na yan, yung mga provocation na yan dyan sa West Philippine Sea nung panahon ni PRRD. Pero nitong panahon ni PBBM, sobrang-sobra na po. Hinaharas tayo na hindi naman makalaban ang ating armed forces sapagkat alamin lang siguro hindi talaga natin kayang labanan sa gera ang Chinese. Or maybe because or even more because we have a very weak president, lutang, hindi alam ang gagawin. Kaya nagkakaroon ng kumbaga pambubuli at
yung ating sovereignty ay nayuyurakan. Samantalang kay BP Sara, kung siya ang presidente, hindi po mangyayari yan. Ano ang prueba natin? It did not happen during the PRRD's time. At sabi nga natin, mas may handle pa yan ni Sara. Kung paano hinandle ni PRRD yung sitwasyon na yan, kaya rin i-handle ni BP Sara the way it was handled by PRRD. So, ang kabaliktaran, General Browner, is that habang nananatili sa Malacanang si PBBM, ay lalong nakikinabang ang China. To our shame. Habang nakikinabang ang China sa mga ginagawa nito over the West Philippine Sea, tayo naman ay dumaranas ng kaapihan at kahihiyan sa ilalim ng pamumuno ni PBBM bilang Pangulo ng Republika. Kaya ang totoo niyan, ang talagang nakikinabang sa ngayon at makikinabang pa habang hindi naaalis sa Malacanang si PBBM ay ang China. Ang China ang tunay na nakikinabang habang nananatili bilang Pangulo si PBBM. Ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pag-usapan po natin itong sinasabi ni General Browner na lalong babagsak ang ating ekonomiya kung matatanggal si PBBM bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ugas talaga to si General Browner. Talagang, kumbaga, nambubudol na rin sa sambayan ng Pilipino. Yang kanyang sinasabi ay pambubudol yan. Di mo ba nakikita, General Browner, mula noong 2022 hanggang ngayon, lalo nang sumadsad, lalong bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang masama, General Browner, kung hindi mo napapansin, patuloy na bumabagsak ang ekonomiya. Tuloy-tuloy na bumabagsak. Katunayan, dumarami ang nagugutom ng mga Pilipino. Dumarami ang namamatay na hindi man lang nakakadanas ng pangunahing lunas dulot ng kahirapan. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Tuloy-tuloy ang inflation. Ang sabi nga natin, kung hindi matatanggal si PBBM hanggang 2028, baka matulad tayo sa Iran na nagrevolusyon ang sambayanan dulot ng kahirapan. Kaya kung hindi matatanggal si PBBM sa Malacanang, hindi malayo bago mag 2028, sa tingin po natin magkakaroon ng revolusyon sa Pilipinas dulot ng pagkagutom, dulot ng kahirapan, sapagkat ang kasalukuyang pamahalaan ay walang ginagawa para maibsan, malunasan ang kahirapan. Ang kasalukuyang administrasyon ni PBBM ay walang ginawa o walang ginagawa kundi patuloy na magnakaw sa sambayan ng Pilipino. Yung 2025 national budget na halos 6 trillion
ay practically speaking, pinaghati-hatian lamang ng mga opisyalis na mga kasabwat ni BBM sa sindikato ng pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Pinaghati-hatian nila. Mali-malitang pera ang idineliver kay PBBM, kay Martin Romualdez, kay Saldico, sa mga congressmen, sa mga senator, at sa mga cabinet members. Imagine na kahit yung executive secretary na former Chief Justice ng Supreme Court, si Lucas Bersamin, na akala natin magiging matino ang administrasyon ni PBBM with Lucas Bersamin as Executive Secretary. Akalain mo na ang naging bagman pa pala ni BBM ay yung kanyang apo na undersecretary sa katauhan ni Adrian Bersamin. Imagine that. So ganyan kakurap ang administrasyon ni PBBM at patuloy ito na nangungurap. In fact, ang sabi sa balita, ang 2026 national budget ay walang pagkakaiba sa 2025 national budget. Sabi nga, the 2025 national budget is the most corrupt national budget ever that we have had. In other words, kung ang 2026 national budget is no different from 2025 national budget, therefore, itong 2026 national budget ay very corrupt din. So, kung anong mga pangungurakot na ginawa ni BBM at ng kanyang mga kasabwat sa sindikato, at kasama ka na dyan, General Browner, kayo ni Gibo Chodoro, kasama na kayo dyan, gagawin nyo rin ngayong 2026 national. Gagawin nyo dito sa 2026 national budget. So in other words, masigit na mahihirapan ang sambayan ng Pilipino sapagkat habang lumilipas ang araw, lalong tumataas ang inflation, lalong bumabagsak ang quality ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino sapagkat hindi nila makayanan na bilhin ang mga pangunahing pangangailangan dulot ng sobrang inflation. So, ang ibig sabihin, General Browner, contrary to what you said, na lalong babagsak ang ekonomiya kapag natanggal si BBM. The fact of the matter is to stop the economy from going down is to oust PBBM. Ito lang ang paraan upang mapigilan ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang tanging paraan ay patalsikin sa Malacanang si PBBM sapagkat kung hindi siya mapapatalsik, lalo tayong mababaon sa kahirapan. Sinong investor, matinong investor ang mag-i-invest sa Pilipinas? How can we invite foreign investors to invest in the country with this corrupt environment?
that we have under the Marcos administration. Definitely wala. Kaya if we want foreign investors to come in order to solve our poverty problem, the best thing to do is to oust the president by all means. And ang napakadaling paraan ay people power with the participation of the military and the PNP. But the problem is, hindi gagawin ng Armed Forces of the Philippines yan. Hindi gagawin ng PNP yan. Sapagkat ang mga top generals ng both institutions ay kasabwat din ni PBBM sa sindikato ng pagnanakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino. The administration of PBBM is the biggest criminal syndicate that we have. At hindi mapipigil. No one can check that syndicate sapagkat lahat ng officials ng gobyerno under his administration ay kasabwat na sapagkat sila man ay nababahaginan ng mga ninakaw na pera ng sambayan ng Pilipino. At ang masama niyan, General Browner, ikaw as Chief of Staff at si Gibo bilang Defense Secretary at itong Seremolya being the head of the PNP in his capacity as DILG Secretary with General Nartatis as the Chief of the PNP. Kayo ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa nangyayari na korupsyon sa ating bansa sapagkat kayo ay kasabwat ni PBBM dahil kayo ay nababahaginan ng malaking pera na ninanakaw mula sa ninanakaw ng inyong Commander-in-Chief sa sambayan ng Pilipino. Kaya yung sinasabi mo, General Browner, na makikinabang ang China kung matatanggal si BBM sa pagkapangulo at babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kung siya ay matatanggal. Kalokohan niya. Yang sinasabi mo ay pambubudol yan sa sambayan ng Pilipino. At sasabihin po natin dito, General Browner, na napakakapal naman ng mukha mo. Hindi ka na nahiya para magsalita ng ganyang katapang para lamang kayo ay manatili sa inyong posisyon. Sapagkat alam naman natin na kapag natanggal ka o natanggal si PBBM bilang presidente, definitely tanggal ka rin sa iyong pagiging Chief of Staff. At si Gibo Chodoro ay matatanggal din sa kanyang pagiging Defense Secretary. Si Remulla, si John Vic Remulla, ganon din matatanggal sa kanyang pagiging DILG Secretary. Yan ang talagang mangyayari. Kaya pilit mong kinukumbinsi, pinapaniwala ang sambayan ng Pilipino na ang pananatili ni PBBM sa Malacanang ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto mong palabasin. Pero ang totoo niyan, General Browner, ang pananatili
ni PBBM sa Malacanang ay para sa iyong interest. Sa interest ni Gibo Teodoro at sa interest ng mga kurap na opisyalis na katulad mo, General Browner, under the guise of being loyal to your mandate under the Constitution na maging tapat, maging loyal sa inyong Commander-in-Chief. But time and again, we repeat this. Your loyalty to the Constitution, General Browner, is not blind loyalty to the President as your Commander-in-Chief. Constitutionally, your loyalty should be towards the genuine interest of the Filipino people. So much so na kung nanaisin ng sambayan ng Pilipino na patansikin ang kanilang kurap, bangag, adik, ineffective president, dapat suportahan ninyo ang sambayan ng Pilipino. Kayo ang tumayo sa kanilang likod upang may sagawa, may sakatuparan ang kanilang kagustuhan na patalsikin si PBB. It happened in 1986. Noong nagkaroon ng people power na patalsik ang ama ni Bongbong Marcos sa katauhan ni Ferdinand Marcos Sr. Ang forces under Juan Ponce Enrile as Secretary of National Defense at the time and General Fidel Ramos as Chief of Staff, sila ay nagdeklara ng kanilang withdrawal of support kay then President Ferdinand Marcos Sr. because, as they said, Ferdinand Marcos Sr. at the time had no more legal and moral basis to stay as president because according to them, Cory Aquino was the one elected as president during the snap election on February 6, 1986. At noong 2001, the same thing happened. Ang armed forces at ang PNP also at the time nag-withdraw ng kanilang support kay then President Joseph Estrada and the Vice President at the time in the person of Gloria Macapagal Arroyo succeeding the presidency on January 25, 2001. It did happen, Mr. General Browner. Nangyari yun kasi sila ay matitino. Hindi katulad mo na sakim. Kaya gusto mong manatili si PBBM sapagkat ayaw mong matanggal sa posisyon mo. Bagamat kitang-kita mo naman na ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na nagdurusa sa kahirapan sa ilalim ng pamumuno ni PBBM. Kayo na rin ang may sabi, ilang beses na itong nabanggit, na kayo ay hindi bingi at bulag sa mga nagaganap sa ating bansa. Imagine, kitang-kita nyo na yung flood control
fugitive scam worth trillion. Pero hindi pa rin kayo kumikibo or hindi pa rin kayo nagwi-withdraw ng support from your commander-in-chief. Kayong alam nyo naman na itong commander-in-chief na ito ay very corrupt, addict, pero patuloy pa rin kayo. Katunayan, yan pa rin ang sinasabi mo. Kinukumpanya mo pa, inaakit mo pa ang sambayan ng Pilipino. Tinatakot mo na kapag natanggal si PBBM, ay lalo tayo maghihirap, babagsak ang ekonomiya. At ang China lamang ang makikinabang. Yang sinasabi mo, kalukuhan yan, katarantaduhan yan, kagaguhan mo yan, General Browner. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Naturingan kang chief ang staff pagkatapos gagaguhin mo ng harap-harapan ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pampubudol sa kanila. Mahiya ka. Mahiya ka, General Browner. Mahiya ka sa mga kapwa mo sundalo na alam mo, na alam nila na ginagago tayo, pinagnanakawan tayo ng kasalukuyang Pangulo at patuloy mo pa rin siyang ipinagtatanggol. Dapat sa iyo tamaan ng bala para maibsan ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. At sana po mag-isip-isip tayo at huwag tayong basta maniwala sa sinasabi ni General Browner at ng kanyang mga kasama sa sindikato ng pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Muli, marami pong magandang umaga at maraming salamat.